Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong 2 ng Disyembre, natapos ang ceasefire o tigil putukan ng Hamas at ng Israel. Muli na namang nanumbalik ang iringan ng dalawang panig. Nagbalik ang opensiba ng Israel sa Hamas sa loob ng hilaga at timog na bahagi ng Gaza Strip. Muling nagpatuloy ang bakbakan ng dalawang panig ng hindi inaasahan matapos lumabag ang Hamas sa mga kasunduan na itinalaga sa ceasefire. Ito ay dahil hindi pumayag ang Hamas na ibigay sa Israel ang opisyal na listahan ng mga pangalan ng bihag na sana ay pakakawalan pa nila noong araw na iyon. Kapalit ang pagpapakawala naman ng Israel ng mga nasa 30 bilanggong Palestinians na kasalukuyang nakapiit sa mga kulungan sa bansang Israel. Dahil dito, nagkainitan ng dalawang panig ng dahil sa hindi pagbigay ng Hamas sa opisyal na listahan. Ang unang ginawa ng Israel ay rumesponde agad sila sa ipinadalang mga missiles ng Hamas sa mga civilian communities na nasa paligid ng Gaza Strip. Tinarget ng Israel ang mga lugar at base kung saan inilaunch ng Hamas ang kanilang mga missiles. Kasunod nito ay ang pag-mobilize ng Israel gamit ang kanilang mas maraming mga tangke, D9 at iba pang mga engineering vehicles bilang paghahanda sa mas malaki at mas matindi nilang pagsugod sa timog na bahagi ng Gaza Strip. Ginagawa ang lahat ng Israel Defense Forces ang kanilang makakaya upang magkaroon sila ng maayos na komunikasyon sa mga sibilyan na nasa loob ng Gaza Strip. Kailangan kasi nilang sabihan ng mga sibilyan na nasa Gaza na maaaring madamay sa kanilang gagawing pag-atake sa mga susunod na araw at oras. Kailangan nilang masabihan ng mga ito lalo na ang mga nasa lugar na pupuntiryahin ng Israel Defense Forces. Dapat ay mapalikas nila ang mga ito o di kayo pumunta sa mga ligtas na lugar upang hindi madamay at wala sa kanilang masaktan. Sa loob ng Gaza Strip ay may nasa humigit kumulang 2 milyong mga sibilyang Palestino na silang dapat na masabihan ng IDF bago nila isagawa ang kanilang gagawing pag-atake. Nagsasagawa ng malaking effort ang IDF upang masabihan nila ang lahat ng mga ito. Personal nilang tinatawagan ng mga sibilyan at nagpapaulan ng mga flyers sa himpapawid ng Gaza na sa katunayan para lamang masabihan nila ang mga sibilyan sa Gaza. 30,000 beses na silang tumatawag sa Gaza. 10 milyon na text messages ang kanilang naipadala. 9 milyong recorded messages ang kanilang naisend habang nasa 4 na milyon naman ang mga papel o pamphlets ang kanilang ipinamigay. Ginawa nila ang lahat ng ito para lamang masabihan ng mga sibilyan sa Gaza sa kanilang gagawing pag-atake, lalong-lalo na iyong mga nasa kritikal na lugar at siyang pupuntiryahin ng Israel Defense Forces upang wasakin ang puwersa ng militanteng grupong Hamas. Subalit kabaligtaran naman ito ng ginagawa ng Hamas. Kung ang Israel Defense Forces ay sinasabihan ng mga sibilyan na lumayo sa mga kritikal na lugar na maaari nilang atakihin, ang Hamas sa kabilang banda naman ay hinihikayat ang mga Palestinong sibilyan na manatili at bumalik sa kanilang mga tahanan. Ito marahil umano ay taktika na naman ng Hamas upang gamitin ng mga sibilyan bilang kanilang human shield laban sa gagawing pag-atake ng Israel Defense Forces. Ang pag-atake na ito ng Israel sa Gaza ay matagal-tagal din nilang pinagplanuhan at mas lalo pa nila itong napaghandaan dahil sa ilang araw na tigil putukan. Ayon sa kanila, isasagawa nila ito sa oras na matapos na ang ceasefire sa pagitan ng dalawang panig. Alam ng Israel at pinaghanda nila ang ganitong mga sitwasyon at iisa pa rin ang kanilang layunin. Yun ay ang maubos ang Hamas at maalis sa kanilang kontrol sa kabuuan ng Gaza Strip. Ayon sa IDF, ang ceasefire na natapos ay pangsamantala lamang. Nais nila ang lahat ng mga bihag ng Hamas ay mapakawalan at maging permanente ang kaayusan at kapayapaan sa Gaza. Sa ngayon, dahil sa ginawang paglabag ng Hamas sa itinakdang mga alituntunin sa ceasefire, nasa 29 na terorista ang nasawi ang iniulat mismo ng pamunuan ng Hamas. Ang deputy leader ng Hamas ay nagsabi na nais pa nilang magdagdag ng mga bihag na kanilang palalayain. Ayon din sa bansang Qatar, ang kasunduan na ceasefire at mga negosasyon ay nananatili pa din sa likod ng mga bakbakang nagaganap.
Pero hindi itong nakikita ng Israel Defense Forces dahil noong isang gabi lamang habang epektibo pa ang ceasefire, 7 mga Hamas unit ang nagtangkang umatake laban sa puwersa ng Israel bago pa nila labagin ang kasunduan sa ceasefire. Muli na namang nilinaw ng IDF na ang Hamas ay hindi isang humanitarian organization at huwag umunong paloloko sa kung anong ipinapakita nila sa harap ng kamera. Tulad na lamang ng tila kasundo nila ang mga bihag na kanilang pinakawalan dahil makikita na kumakaway ang mga ito habang isa-isang lumalabas ng sasakyan. Panoorin ang pinakahuli ko na video bago ito upang malaman kung paano pinipilit umano ng Hamas na kumaway at ngumiti ang mga bihag sa kanilang paglabas sa sasakyan bago kunin ng Red Cross. Isa itong uri umano ng pangloloko at panguuto sa publiko para magmukha silang mababait. Ginagawa nila ito upang kilalanin silang mga sundalong ipinaglalaban ng mga Palestino pero ang katotohanan ay ginagamit lamang nila ang mga mamamayan ng Palestine. Sa kasalukuyan ay nasa mahigit 150 mga bihag pa ang nasa kamay ng Hamas at patuloy na pinagsusumikapan ng Israel na mapalaya ang lahat ng mga ito ng ligtas. Noong araw bago masira ang ceasefire, nagpakawala ang Hamas ng nasa 6 na mga bihag habang nagpalaya naman ng nasa 30 mga bilanggong Palestino ang Israel. Kasama ng mga bilanggo na nakabalik sa Hamas ay ang humanitarian aid at supply na gagamitin ng mga humanitarian organization sa loob ng Gaza Strip. Ito ay ayon na rin sa kanilang napagkasunduan. Makikita na sinusunod ng Israel ang kung anong nasasaad sa kasunduan subalit nilalabag naman ito ng Hamas. Patuloy pa din sila sa paglalaro ng kaisipan ng publiko at pagmamanipula sa mga utak ng mga sibilyan. Napag-alaman din ng Israel Defense Forces na hindi na lamang sa mga Hudyo nakatuon ang pansin ng Hamas dahil ilan din sa kanilang mga bihag ay mga Arab-Israeli citizens. 2 sa mga ito ay napakawalan na noong 1 ng Disyembre pero ang ilan pa sa mga ito ay nananatiling bihag ng Hamas ng nasa 56 na araw na. Ang IDF ay handa namang oras na umatake ng buong puwersa para malipol ang Hamas. Uli ding nagpahayag ng pangako ang Estados Unidos na tutulungan nila ang Israel upang lipulin at ubusin ang militanteng grupong Hamas. Pipigilan umano nila ng magkasama ang Hamas na magsagawa pa ng mas maraming mga pag-atake na maaaring makadamay ng mas maraming bansa at mga sibilyan. Dapat umano na malipol na ang Hamas bago pa sila makapaminsala sa ibang mga bansa. Sa Northern Front ng Israel, partikular na sa Lebanon kung saan sinasagupa nila ang Hezbollah, nagbanta ang mga ito na kaya nilang sumugod anumang oras at handa sila sa anumang senaryo laban sa Israel. Pero hindi sila pinapalampas ng Israel at patuloy din sa pagdepensa ang IDF. Sa West Bank naman ay nakahuli ang IDF ng nasa 15 Palestinian terrorist na planong atakihin ang mga sibilyan sa Israel pero buti na lamang ay nahuli agad sila. Sa ngayon ay dapat din na ipanalangin umano ang mga sundalo ng Israel para sa kanilang kaligtasan dahil karamihan sa mga sundalong ito na nasa Gaza Strip at sumasagupa sa Hamas ay may edad 18 hanggang 21 taong gulang lamang. Halos kakatapos pa lamang nila ng high school ay sumabak na agad sa laban at inilagay ang kanilang mga buhay sa tiyak na panganib. Dapat din na magdasal ang buong mundo para sa agarang paglaganap ng kaayusan at kapayapaan, hindi na lamang sa pagitan ng Israel at ng Palestine, kundi kapayapaan saan mang panig ng mundo. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!